Magandang araw guys! Welcome sa ating Wega Farm April long form video o mga activities na ating ginawa sa buong buwan ng April. And kung ano yung nasa video is yun yung pagkukomentahan ko. So tara! So dito sa video na to guys is yung paggawa ko ng pipe bender na DIY. Di siya perfect pero at least nagawa ko yung gestating pen bago siya masira. Pero someday pag nagkapera, nagka-fund, nagkapondo, ay bibili na tayo ng hydraulic na pipe bender para much easy to work with, and then mas mapapabilis yung paggawa natin. So dito sa video naman na to is yung paggawa ko na ng sidings ng farrowing gestating pen ko. So yun, hindi siya perfect. Merong over twisted na over yung pag-bend over sa angle na target ko. So niremedyohan ko na lang ng pag-grinding na or pagputol, then rewelding ng section na yon para may balik sa tamang angle. At yun, dito tatlong rib pipes, dalawang main yung solid na naka full weld sa mismong structure ng sidings. Tas yung pangatlo is yung bow down or bowed bar na para sa barrier ng bake na hindi siya maiipit. At yung design pala natin is kinopya natin doon sa mga bowed bar na design sa ibang bansa na walang finger barrier or yung finger type na barrier sa bake, yung common na nakikita natin sa mga farms na malalaki. Ano kasi yun na naiipit yung bake. So dito naman is yung pag-finalize natin sa pagpapatungan ng elevated na flooring na gawa sa rebar. Nung una kasi is yung ginamit ko dito is angle bar, pero feeling ko kasi din niya makakaya yung load. Kaya nag-change tayo into pipe, GI pipe na Dimedya. Nilagyan lang natin ng additional brace tsaka yung additional na support para di siya mag-bend or di siya bumagsak sa load nung isasampang baboy or gilt. Hanggang sa mag-mature siya, yung load niya is kaya pa rin suportahan nung elevated pen. So dito ay nagpa-finalize na tayo ng pag-fit nung both side, ng side A, side B. So dito is nagtatak welding pa lang tayo kasi pag fit pa to tinitingnan pa natin yung possible na pwede na i-change, pwede i-integrate kung maaari. Tapos kinagabihan nito yun na yung pag-full weld yung dito. Nag full weld na ako sa sidings, pinull weld ko na doon sa flat bar na footing niya. Pero someday pagka nagkaroon na ng flexible time tsaka butasan ko na yung footing nito is hindi na natin siya i-weld. Gagamitan na natin siya ng bolts and nuts para easy to remove na lang. Kasi design kasi nitong farrowing gestating na to is removable when it comes to pagpa-farrowing na. Pwede siyang tanggalin kung gagamitin nating nursery yung farrowing pen, tsaka ibabalik na lang pagka wala need na naman gamitin yung farrowing na to for farrowing. So yun, at dito ginagawa ko na yung feeder door. So yung feeder door na ito is hindi siya tightly fit, hindi siya fit na fit doon sa side A, side B. Meron siyang gap na 1.5 inch both side. Tapos in-extend na lang natin yung hinge or bisagra nung door para sakto doon sa mismong pipe nung or naka-align doon sa pipe ng sidings. So yung hinge nito guys o yung bisagra is GI pipe din siya na parang barrel bolt design na hila-hila ganun. Pwedeng natatanggal, pwedeng yung kabilang side doon yung opening, tapos yung kabilang side naman sa side B yun na naman yung opening, pwedeng ganon.
So yung gamit nating feeder dito guys is stainless. Not necessarily na stainless lahat no, kasi yung nabili natin is stainless lang yung bowl. So yung additional structure support ng bowl is hindi na siya stainless, pininturahan lang nung manufacturer ng parang silver or silver paint ganun. Pero ano lang siya, round bar, iron round bar lang, regular. So yan namang pinuputol ko guys sa likuran ng nag-grind ako is yan na yung pagputol ko ng pipe or GI pipe na gagawing hinge. So yung makikita yung round bar in a moment yan. Yung round bar na yan is yan na yung parang barrel bolt na pinapasok dun sa GI pipe na parang nagiging hinge na siya. So yan yan. Tas dito is yung paggawa ko na nung rear door or yung pintuan sa likurang bahagi ng pen. Gamit natin dyan is rebar lang tsaka yung steel matting. Steel matting siya na galvanized, then yun. The same pa rin sa front door, ginawa natin is hinge na GI pipe tapos round bar. Tas dito is yung pagpa-finalize na natin ng rebar na flooring, pagpipintura ng support or base support ng flooring para sa elevated natin na flooring sa pen. So finally no, ito na yung pag-grind ko ng rough edges ng rebar para naman di masyadong magaspang pag umapak na dito yung gilt, para na rin yung paa niya is di ma-injured or something ganun. So etong flooring din na to is medyo may kabigatan, kaya medyo dahan-dahan talaga sa pag angat na ito, baka bumagsak pa sa paa ako. Hindi pa naman ako naka safety shoes. So anyways, this time is polishing. Yan. Pag-polish ng mga rough edges na pwedeng makasugat. Pati dun sa mga sidings. Pag-weld dun sa mga di pa na final weld. Tapos polishing. Again, yung pagtanggal ng mga edges na medyo matalas. Gamit natin dyan is yung Lotus na grinding wheel, parang sand wheel siya, ganun. Tapos ito yung pagpa-final weld natin sa footing. Tapos yung sa ibabaw na support ng tatlong pipe, GI pipe na demedya din, additional structural support para mas mas maging stiff, maging stable yung pen. Tas yan naman is ang part na paggawa ko nung barrier nung puwetan nung baboy or limiter barrier. Ewan ko kung anong tawag dyan. Malalaman ko din yan someday. Anyways, yan yung yung limiter. So since hindi pa masyadong humahaba yung gilt ko na GP Landrace, so yan, adjustable yan. Pero as of now is yan lang muna. Pagka humaba na siya or pag nalipat ko siya dun sa may available spaces, dadagdagan ko yan ng slot para ma-adjust yan papuntang likuran pa. Kung sakaling hahaba na siya, pwede pa siyang ma-adjust. Ayun. Tas dito yung paglilinis na ng flooring, mga splattered na flux na dumikit sa rebar floor. Tas dito naman yung pag-try namin ni mama na i-transfer yung yung gilt, kaso ang hirap. So nagtawag kami ng alalay at ayun, nailipat. Sa una medyo restless siya, nanibago, pero kalaunan is na humiga rin eventually. Ayun. Pero nag-additional ako ng support kasi di ako kampante dun sa bandang ulo, baka kasi lumusot. So dito naman is yung pag-administer ko na ng PPV or porcine parvovirus vaccine sa ating gilt na nag 6 months na. Ito, GP Landrace. So yung style kasi natin ng
inject is parang nasa ulo niya, kaya ganyan yung reaction niya, nagiging aggressive na parang nangangagat pero hindi naman, parang joke lang yun, parang gano'n ba, binibiro nga natin na ano, kagatin, tas yun na bend yung needle ng syringe, tas pinalitan lang natin kasi magbibigay din tayo ng PPV or parvovirus vaccine doon sa ating itong bagong walay na ano, inahin. So ayan, aggressive din yan dati. Yan talaga is parang kakagatin ka talaga. Grabe yung aggressiveness niya pag ininjectan. Pero ngayon, nung after niya manganak, nabigyan natin ng antibiotic tsaka vitamins. Doon na time na yun is di na siya aggressive. Tapos ito naman, ito yung time na naglinis tayo doon sa paglilipatan ng wawalaying mga biik ano, naglinis, nag-disinfect. Syempre gamit natin dyan yung ANK, hindi siya sponsored pero yun yung disinfectant natin na gamit. Tas dito naman, yun, paglilipat ng biik na 28 days of age, nagre-range yung timbang nila to 9 to 10 kilograms. Yung ama nila is pure white Duroc. Tapos yung target weight natin para i-release sila is 12 to 15 kilograms. Tas yun, eto na. So yun lang guys yung buong video natin sa buong April, mga activities natin. So sa susunod ulit, salamat sa panonood sa Wega Farm Vlogs. Yun na, paalam.